Battle Through the Heavens. By Heavenly Silkworm Potato. Kabanata 1091. Papatayin ko ang sinong maglalakas loob na hawakan ka. Bahagyang kumulo ang kamay ni Xiaoyan. Hinayla ng isang puwersa ng pagsipsip ang Bodhisattva Body Transformation Saliva mula sa Jade Box papunta sa kanyang kamay. Namuo ang kanyang mga mata. Isang berdeng-puting apoy ang humiwalay sa ibabaw ng katawan ng Little Fairy Doctor. Pagkatapos nito, binalot nito ang Bodhisattva Body Transformation Saliva. Nang ang apoy ay nakipag-ugnayan sa Bodhisattva Body Transformation Saliva, agad itong nagsimulang mamilipot na parang na-provoke. Sa hitsura nito, tila sinadya nitong tumakas sa apoy. Hindi papayag si Xiaoyan na mangyari ang ganoong sitwasyon. Ang Bodhisattva Body Transformation Saliva ay maaaring magkaroon ng kakaibang epekto, ngunit kailangan nitong sumailalim sa bahagyang pagpipino ng Heavenly Flame bago ito magamit sa katawan ng Little Fairy Doctor. Ang berdeng-puting apoy ay lalong tumitindi. Bahagya niyang ikinuyom ang kamay. Sa ilalim ng nakakatakot na temperaturang ito, ang Bodhisattva Body Transformation Saliva ay tumagal ng 2 hanggang 3 minuto bago ito unti-unting huminto sa pag-alog. Inalis ni Xiaoyan ang Bodhisattva Body Transformation Saliva mula sa apoy pagkatapos makumplito ang pagpipino. Gayunpaman, nagulat siya nang makitang ang Bodhisattva Body Transformation Saliva ay unti-unting nagsiwalat ng maraming esmeralda berde, parang alikabok na mga particle. Sa isang kisap mata, nakabuo sila ng emerald green na butil na kasing laki ng palad. Bahagyang nanginig ang Bodhisattva Body Transformation Saliva sa sandaling nabuo ang emerald green na butil. Kaagad, nahulog ang butil na ito at hinawakan ng kamay ni Xiaoyan. Ang emerald green na butil na ito ay hindi makinis. Sa halip, medyo magaspang ang pakiramdam nito. Gayunpaman, madarama ng isang tao ang isang umuunlad na puwersa ng buhay kapag hinawakan ito ng isa sa kanyang mga kamay. Ito ay Bodhisattva Seed. Halata sa mga mata ni Xiaoyan ang kanyang pagkagulat habang nakatingin sa emerald green na butil, na lumitaw sa kanyang kamay ng walang dahilan. Ilang saglit pa ay tumutok ang kanyang mga mata habang bumubulalas. Ang Bodhisattva Seed, tulad ng Bodhisattva Heart, ay isang bagay na nagmula sa Bodhisattva Ancient Tree. Gayunpaman, ang ganitong uri ng bihirang bagay ay kasing bihira ng Bodhisattva Heart. Karaniwan, ito ay magiging pulbos sa isang iglap pagkatapos mahulog mula sa Bodhisattva Ancient Tree. Napakahirap para sa isang tagalabas na makuha. Ang pag-ulan sa loob ng Bodhisattva Body Transformation Saliva ay maaaring aktwal na bumuo ng Bodhisattva Seed. Mabilis na kumislap ang mga mata ni Xiaoyan nang bigla siyang naunawaan. Sinasabi ng alamat na ang isang tao ay maaaring makaramdam ng pagkakaroon ng Bodhisattva Heart sa pamamagitan ng pagkuha ng Bodhisattva Body Transformation Saliva ay talagang totoo. Gayunpaman, ang Bodhisattva Body Transformation Saliva sa alamat ay dapat mga hulugan ng Bodhisattva Seed. Sa pamamagitan lamang ng pagkuha ng Bodhisattva Seed ay magkakaroon ng pagkakataong madama ang maalamat na Bodhisattva Heart. Dahan-daang kinuyam ni Xiaoyan ang kanyang kamay. Isang saya ang sumilay sa kanyang mga mata. Hindi niya inaasahan na ang hindi sinasadyang kahihinatnan na ito ay magbibigay daan sa kanya upang makuha ang kakaibang bagay na ito. Ang isang banal na bagay tulad ng Bodhisattva Heart ay nagtataglay ng pang-akit na hindi mapapantayan ng isang elite na Daozun dahil ang Bodhisattva Heart ay maaaring itaas ang mga pagkakataong magtagumpay habang ang isa ay sumusulong sa klase ng Daosheng. Sa puntong ito lamang ay sapat na upang ang bawat elite na Daozun ay sugurin ito na parang isang gamo-gamo na naaakit sa apoy. Si Xiaoyan ay walang oras upang maingat na pag-aralan kung bakit wala siyang naramdaman pagkatapos makuha ang Bodhisattva Seed na ito. Hinawakan ng kanyang kamay ang malamig na jade box na nakabitin sa tabi niya at maingat na inilagay ang Bodhisattva Seed dito. Pagkatapos nito, ibinalik niya ang kahon sa kanyang storage ring. Masyadong mahalaga ang bagay na ito. Kung magkakalat ang balita, magbubunga ito ng malaking kaguluhan. Kahit na ang ilang mga matatandang demonyong Daozun, na naninirahan sa pag-iisa, ay malamang na maakit nito. Sa oras na iyon, kailangan niyang tumakas ng buong lakas. Kaya naman, nagpa siya si Xiaoyan. Kung siya ay hindi nagtataglay ng sapat na lakas,
ito ay pinakamahusay na hindi niya mahanap ang Bodhisattva Heart. Kung hindi, siya ay talagang mapupunta sa isang kahabag-habag na estado at mas maraming mawawala kaysa sa kanyang mapapakinabangan. Matapos itago ang Bodhisattva Seed, ang mga mata ni Xiaoyan ay mabilis na tumingin pabalik sa Little Fairy Doctor sa kanyang harapan, na ang katawan ay nanginginig habang ang kanyang mga mata ay nakapikit. Kasunod nito, kinuha niya ang emerald green na Bodhisattva Body Transformation Saliva mula sa apoy. Huminga siya ng malalim na hangin at idiniin ito sa makinis na ibabang bahagi ng tiyan ng Little Fairy Doctor. Ang Bodhisattva Body Transformation Saliva ay nakipag-ugnayan lamang sa katawan ng Little Fairy Doctor nang ito ay nagbuga ng tili. Natagpuan nito ang kanyang mga pores at tahimik na pumasok sa kanyang katawan. Isang emerald green na kulay, na puno ng buhay, ay agad na kumalat mula sa ibabang tiyan ng Little Fairy Doctor pagkatapos na pumasok dito ang Bodhisattva Body Transformation Saliva. Sa loob ng ilang paghinga, ganap itong umikot sa katawan ng Little Fairy Doctor. Isang emerald green na likido ang nakadikit sa bawat sulok ng katawan ng Little Fairy Doctor. Sa pagsalakay nitong Bodhisattva Body Transformation Saliva, ang kanyang mga ugat at kalamnan, na nawala ng ilang buhay dahil sa lason na hangin, ay muling nagsimulang magningning ng buhay. Ang density ng puwersa ng buhay na ibinubuga ay mas malaki kaysa sa dati. Tunay na karapat-dapat itong maging Bodhisattva Body Transformation Saliva. Sumili ang saya sa mukha ni Xiaoyan nang maramdaman niya ang puwersa ng buhay na mabilis na nagmumula sa katawan ng Little Fairy Doctor. Ang pagiging epektibo ng Bodhisattva Body Transformation Saliva ay lumampas sa kanyang inaasahan. Ang susunod ay ang pagresolba sa lakas ng Wolfo Poison. Muling naging seryoso ang ekspresyon ni Xiaoyan. Kinulot niya ang dalawa niyang daliri at mabilis na idiniin sa ibabang tiyan ng Little Fairy Doctor. Kasunod ng pagdating ng kanyang mga daliri, ang berdeng-puting apoy, na nakapalibot sa kulay abo na pag-inog, ay agad na nahati, na bumubuo ng isang maliit na siwang. Ang alon pagkatapos ng alon ng emerald green na likido ay mabilis na pumasok sa puwang. Sa wakas, nagdala ito ng bahagyang gurgling na tunog habang umaagos ito sa kulay abong pag-inog ng lason. Ang kulay abo na lason na gas, na puno ng nakamamatay na aura, ay agad na nag-react matapos itong hawakan ng Bodhisattva Body Transformation Saliva. Ang kulay abo na gas ay baliw na umikot. Habang umiikot ito, ang nakamamatay na aura na nasa loob ng kanyang katawan ay mabilis na na-neutralize ng puwersa ng buhay na nasa loob ng Bodhisattva Body Transformation Saliva. Little Fairy Doctor, paikutin ang iyong Daochi at sugpuin ang poison gas. Gawin itong poison dan. Agad na nagpakawala ng matinding sigaw si Xiaoyan matapos maramdaman ang mabilis na nawawalang nakamamatay na aura. Ang sigaw ay parang kulog habang dumadagandong sa pinakamalalim na bahagi ng kaluluwa ng Little Fairy Doctor. Ang kaluluwa ng Little Fairy Doctor ay nakabawi ng kaunting kamalayan pagkatapos ng sigaw na ito mula kay Xiaoyan. Pagkatapos nito, dali-dali niyang inilipat ang kanyang Daochi at sinunod ang pamamaraan na inilarawan ng paraan ng poison dan mula noon. Unti-unti niyang sinimulan na sugpuin ang napakalakas na lasong gas. Sa ilalim ng kontrol ng Little Fairy Doctor, ang poison gas spiral na ito ay nagsimulang magtungo sa Monster Core na matatagpuan sa gitna. Ang Monster Core ay nagsimulang maglabas ng ligaw, marahas na enerhiya sa harap ng lason na gas sa pagtatangkang labanan ang pagguho. Boom! Ang ganitong uri ng poison gas at wild energy collision ay hindi nagtagal bago ito biglang nagpakawala ng alon ng malalalim na tunog. Ang enerhiya sa loob ng Monster Core ay mabilis na nilamon at sinakop ng Wolfo Poison Vapor. Kasabay ng pagguho ng poison gas na ito, ang Monster Core ay nagsimulang umikot, at ang kristal ay nagsimulang magbuga ng kulay abong kinang. Ang kulay abo na lason gas spiral ay patuloy na umiikot sa mabilis na bilis. Ang mighty Wolfo Poison Gas ay walang tigil na lumundag sa bilog na Monster Core. Habang dumarami ang Daochi, ang laki ng Monster Core na iyon ay lumiit sa mabagal na bilis. Ho! Salamat sa langit! Bulalas ni Xiaoyan sa labas ng mundo nang maramdaman niya ang maayos na eksenang nagaganap sa loob ng katawan ng Little Fairy Doctor. Agad na bumangon ang pagod sa kanyang puso. Pagkatapos nito, bumagsak ang kanyang mga paa. Tila naging maayos ang pag-unlad ng lahat.
Sa kasalukuyan, ang kailangan lang niyang gawin ay maghintay para sa Little Fairy Doctor na masipsip ang lahat ng Woeful Poison Gas. Kapag nabuo na ang Poison Dan, ang Woeful Poison Gas ay ganap na sa ilalim ng kontrol ng Little Fairy Doctor. Hindi na ito sisabog ng walang dahilan. Maraming taon na ang nakalipas mula nang gawin niya ang kanyang pangako sa Little Fairy Doctor. Ngayon, natupad na niya sa wakas. Habang nireresolba ni Xiaoyan ang problema ng Woeful Poison Body para sa Little Fairy Doctor, may malamig na aura na kumakalat sa loob ng isang malaking bulwagan na matatagpuan sa loob ng isang nagyayelong rehiyon na malayo sa Ye City. Umalis ka kasama ang 54 na tao, ngunit ikaw lang ang nakabalik. Tianxi, ito ba ang pananagutan na ibinalik mo? Isang puting damit na figure ang nakaupo sa isang malamig na trono sa isang malamig na bulwagan. Isang pares ng walang emosyong mga mata ang sumulyap sa matandang gumagapang sa lupa sa loob ng bulwagan. Ang mahinahon niyang boses, gayunpaman, ay naging sanhi ng lamig sa loob ng bulwagan. Valley Chief, ang buong bagay na ito ay walang kinalaman sa subordinate na ito. Ang lahat ng ito ay dahil may pagkakamali sa report. May isang elite na Daozun sa grupong iyon. Ang subordinate na ito ay maaaring ituring na mapalad na nakatakas at nakabalik sa pagkakataong ito. Nagtaas ng ulo ang matandang nasa lupa ng bulwagan. Siya ay nakakagulat na si Elder Tianxi na nakatakas mula sa mga kamay ni Tian Wolzunzi. Daozun. Ilang star Daozun. Isang ripple ang lumitaw sa mga mata ng figure ng tao sa malamig na trono nang marinig niya ito. Dapat lang siyang 1-star Daozun. Kung hindi, ang subordinate na ito ay hindi makakatakas sa kanyang mga kamay. Nag-alinlangan sandali si Tianxi bago magalang na sumagot. Hihihi. Hindi nakakagulat na nagawa niyang gawing miserable ang kalagayan ni Tianxi. Isa siyang 1-star Daozun. Isang boses ng matanda ang biglang tumunog. Kung susundin ng isa ang boses at titingin, makikita ang isa pang matandang lalaki na nakasuot ng puting katad na damit na matatagpuan sa isang sulok ng bulwagan. Isang ngiti ang sumilay sa mukha ng matandang ito. Hindi niya taglay ang paggalang na ipapakita ng isang ordinaryong tao kapag binanggit ang isang Daozun. 1-star lang. Ha! Bahagyang tumango ang figure ng tao sa malamig na yelong trono. Marahang idiniin ng kanyang daliri ang kanyang malaking armrest. Pagkaraan ng ilang sandali, nagsalita siya sa mahinang boses. Ang kagalang-galang na ito ay dapat makuha ang Woeful Poison Body. Kung ito ay isang 1-star Daozun, wala siyang kwalipikasyon para sumuko itong kagalang-galang na ito. Alam mo ba kung saan patungo ang grupong iyon? Tianxi shook his head with some embarrassment nang marinig ang tanong nito. Halos wala na siyang oras para tumakas. Saan siya makakahanap ng oras para mag-abala tungkol sa kinaroroonan ng mga taong iyon? Sumimangot ang figure ng tao sa trono ng yelo nang makita niyang umiling si Tianxi. Isang ginaw, na naging sanhi ng pagtibok ng puso, dahan-daang tumagos sa bulwagan. Tianxi nanginginig sa ilalim ng nakakatakot na lamig na ito na magiging dahilan ng pag-freeze ni Daochi. Hihihi. Bing Zunzi, hindi na kailangang magalit. Alam namin kung nasaan ang grupo ng mga tao na iyon. Isang kakaibang itim na singaw ang biglang lumitaw sa loob ng bulwagan habang ang lamig ay kumalat. Kaagad, ang itim na fog ay natipon, na nagbabago sa isang figure ng tao. Ang itim na fog ay kumikislap at isang mahinang metallic clanging sound ang lumabas mula sa loob. Hall of Souls. Nakarating ka na talaga sa Ice River Valley ko, anong mga bihirang bisita. Ang paglitaw ng itim na fog ay hindi naging dahilan upang makaramdam ng kahit kaunting pagkagulat ang figure ng tao sa malamig na trono. Paimpol siyang nagsalita ng walang pakialam. Hihihi. May tao sa grupong iyon na target ng Hall of Souls namin. Dahil magkapareho tayo ng motibo, baka pwede na tayong magkapit-bisig sa pagkakataong ito. Ano ang iniisip ni Bing Zunzi? Isang kakaibang tawa ang pinakawalan mula sa umaalog-alog na itim na fog. Ang Woeful Poison Body ay kabilang sa aking Ice River Valley. Ipaubayan namin ang iba sa iyo. Ang figure ng tao sa malamig na yelong trono ay dahan-daang tumayo. Isang nakakatakot na hangin ang tila naibuga sa kanyang hininga, na naging malamig na batis na kumalat.
Marahan niyang binigkas ang mga salitang ito pagkatapos masulyapan ang figurang gawa sa itim na fog. Talagang karapat-dapat kang maging Bing Zunzi. Ang katapangan na ito ay isang bagay na mahirap pantayan ng isang ordinaryong tao. Sok-sok, kung ganoon, sana ay magtulungan tayong mabuti. Habang ang isang malaking kamay ay gumagalaw laban sa grupo ni Xiaoyan sa isang malamig at malaking bulwagan, ang espasyo ng isang wormhole sa dulong gilid ng Peel region ay nagsimulang bumuo ng ilang ripples. Kaagad-agad, maraming tao ang sumisira sa kalawakan at lumitaw. Pagkatapos nito, naglabas sila ng ilang swoosh-swoosh na tunog at tumayo ng maayos sa open space na ito. Maraming malalakas na pamatay na aura ang lumabas na parang mga bulkan, na naging dahilan upang agad na tumahimik ang bukas na lupang ito. Natigilan ang lahat habang nakatingin sa mga itim na figure. Ang mga puso ng mga may mas malakas na paningin ay tibok ng mabilis sa sandaling ito dahil matutuklasan nila na ang pinakamahina sa mga itim na figurang ito ay nasa klase ng Dao Huang. Lalong magsisimulang tumibok ang kanilang mga puso nang ang kanilang mga mata ay lumipat sa dalawang nakaitim na matanda, na mga pinuno. Nagdulot sila ng pagbaluktot ng espasyo sa kanilang paligid sa pamamagitan lamang ng pagtayo roon. Naging tahimik ang buong lugar habang kumakalat ang kanilang malawak at malalakas na aura, na naging sanhi ng panginginig ng maraming nagpapakilalang eksperto. Ang mga itim na figure na ito ay hindi kaagad umalis pagkatapos na lumapag sa lupa dahil ang espasyo ng isang beses muli ay naging distorted sa lalong madaling panahon pagkatapos nilang mapunta. Nang masira ang espasyo, ang maraming itim na figure, maliban sa dalawang nangungunang matandang lalaki, ay naglabas ng isang swish sound. Lumuhad sila sa baluktot na espasyo na ang isang tuhod ay nasa lupa sa harap ng maraming nagulat na mga mata. May paggalang na nagmula sa kanilang mga puso na lumilitaw sa kanilang mga mata. Maraming mapurol na tingin ang dahan-daang lumingon sa magulong espasyo. Ang dalubhasang Daozang ay lumuhad at tinanggap habang ang mga piling tao na Daozon ay nakayuko. Ang nakakatakot na lineup na ito ay isang bagay na nakita nila sa unang pagkakataon sa lahat ng mga taon na ito. Gusto talaga nilang malaman kung sinong Sampain. Ang pinakamataas na awtoridad ang nagtataglay ng gayong kadakilaan. Malamang na kahit ang 3 lambak at 2 sekta ay hindi nagtataglay ng gayong kakayahan. Ang pabago-bagong espasyo ay dahan-daang huminto sa harap ng hindi kumukurap na mga mata ng maraming tao. Kaagad, isang maselang figure ang dahan-daang lumitaw sa magulong espasyo. Pagkatapos nito, marahan niyang itinaas ang kanyang binti at lumakad sa kalawakan, na lumilitaw sa maaraw na lugar na ito. Dahan-dahang ipinatong ng maselang babaeng nakasuot ng berdeng damit ang kanyang paa sa bakanteng lupa habang tahimik ang buong lugar. Ang kanyang kaakit-akit, Kat-Anji tanging mukha ay marahang itinaas. Tumingin siya sa direksyon ng malayong Ye City. Agad naman siyang nagpakita ng isang ngiti. Isang ngiti na maaaring sum-ire sa isang lungsod. Senior Brother Xiaoyan. Kasama si Zun sino mang maglakas loob na hawakan ka. Papatayin ko sila. Battle Through the Heavens. Kabanata 1092. Corbid. Maraming sinag ng liwanag ang nakakalat mula sa langit patungo sa sinaunang altar. Sa wakas, pumasok sila sa loob ng altar, na para bang mayroon itong tunay na anyo, na nagdadala ng sunod-sunod na alon ng init. Naka-crossleg si Xiaoyan sa ilalim ng maraming intersecting light rays. Sinulyapan niya ang Little Fairy Doctor na nasa harapan niya. Wala na kahit katiting na singaw ng lason na ibinubuga mula sa ibabaw ng kanyang katawan. Ang kanyang balat, na orihinal na naging maputlang puti dahil sa woeful poison body, ay muling naglabas ng malusog, makinis at pulang kulay. Maliwanag, ang katawan niyang ito, na nawasak ng lason sa loob ng maraming taon, ay muling nabuhayan. Luminggalinga ang mga mata ni Xiaoyan bago sila huminto sa makinis na ibabang tiyan ng Little Fairy Doctor. Sa sandaling ito, isang sumisikat na enerhiya ang matatagpuan sa lugar na iyon. Bukod dito, ang enerhiyang ito ay patuloy na lumiliit sa lugar na iyon sa bilis na nakikita ng mata. Sa harap ng pagliit na ito, ang hubad na katawan ng Little Fairy Doctor ay parang mainit na jade habang dahan-dahan itong naglalabas ng mahinang kinang. Nakatingin mula sa malayo, siya ay nagpakita na parang diwata sa langit, na nagbibigay sa kanya ng banal na pakiramdam. Lumibot pa ang mga mata ni Xiaoyan bago ibinaba.
Hindi maisip ng isang ordinaryong tao kung gaano kahirap labanan ang pang-akit na ito kapag ito ay kumalat sa hindi inaasahang pagkakataon. Parang isang diyosa sa puso ang biglang nagsiwalat ng kaakit-akit na anyo sa harap ng sarili. Parang isang alindog na biglang pinakawalan. Ang mga mata ni Xiaoyan ay nagmamasid sa kanyang ilong habang ang kanyang ilong ay nagmamasid sa kanyang puso. Nagtagal ito ng ilang sandali ngunit hindi pa rin maitutuon ni Xiaoyan ang kanyang isip. Agad naman siyang nagpakawala ng mapait na tawa. Naglabas siya ng malaking robe mula sa kanyang storage ring at marahang tinakpan ang magandang katawan ng munting diwata na doktor. Isa rin siyang ordinaryong tao. Pinakamabuting mas kaunti ang gayong tukso. Ang isa ay magiging psychologically deformed kung mayroong labis nito. Matapos makumplito ang pag-iingat sa kaligtasan, sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Xiaoyan. Ang kanyang mga mata ay lumibot sa lahat ng direksyon. Ang liwanag na naaaninag mula sa makinis na pader na bato ay naging dahilan ng pagpikit niya ng kanyang mga mata. Sa pamamagitan ng pagupo sa loob ng altar na ito, tila siya ay nasa isang mundo ng sikat ng araw. Tila ang altar na ito ay isa pang maliwanag na araw na nakapalibot sa kanila. Sa kasalukuyan, ang loob ng katawan ng Little Fairy Doctor ay maaaring ituring na pumasok sa isang maayos na estado. Hanggat na-i-compress niya ang woeful poison vapor sa monster core, matagumpay niyang mabubuo ang poison dan. Ang prosesong ito ay isang bagay na hindi natulungan ni Xiaoyan. Ang tanging magagawa niya ay umasa sa sarili niyang lakas. Bagamat wala nang magagawa si Xiaoyan sa lugar na ito, natural na hindi ito posible para sa kanya na umalis ngayon. Kailangan niyang maghintay hanggang sa ganap na mabuo ng Little Fairy Doctor ang poison dan bago siya makapagpahinga. Pagkatapos ng lahat, ang pamamaraang ito ng poison dan ay isang bagay na wala siyang karanasan. Umupo si Xiaoyan sa lupa. Inabot niya ang dalawang kamay sa board na paraan at tamad na iniunat ang bewang. Inilipat niya ang kanyang mga mata at bigla itong tumigil sa napakalalim na butas sa loob ng altar. Kinusat ni Xiaoyan ang kanyang mga mata. Saglit siyang nag-alinlangan bago inilipat ang kanyang katawan, maingat na lumipat sa gilid ng butas sa lupa. Lumipat ang kanyang tingin dito, tanging walang katapusang kadiliman ang kanyang nakita. Maliban sa lumikha nito, malamang na walang nakakaalam kung saan patungo ang butas na ito. Ang enerhiya ng fire affinity sa loob ay talagang sobrang siksik. Hinaplos ni Xiaoyan ang kanyang baba. Hindi niya malinaw kung bakit ang butas na ito ay hindi na naglalabas ng mga pangunahing panla ng apoy. Gayunpaman, siya ay talagang medyo interesado sa bagay na ito. Siyempre, dapat sabihin ng isa na interesado siya sa sunflame ng altar na ito. Matapos mag-isip sandali, ang kamay ni Xiaoyan ay marahang dumaikit sa butas ng lupa. Isang mahinang sigaw ang kanyang pinakawalan at isang puwersa ng pagsipsip ang lumabas sa kanyang kamay. Kasunod ng pag-usad ng suction force na ito, ang malaking halaga ng fire affinity energy ay nakuha pataas. Sa wakas, nagkalat. Gayunpaman, hindi lumitaw ang tinatawag na core fire seed lang. Napakunot ang noo ni Xiaoyan nang makita niya ito. Agad siyang nagpakawala ng malamig na tawa. Hindi siya naniniwala na hindi niya nagawang bumunot ng kahit kaunting core fire seed lang. Nalutas ni Xiaoyan ang kanyang sarili. Bigla niyang tinaasan ang lakas ng pagsipsip at sunod-sunod na alon ng siksik na fire affinity energy ay patuloy na ibinubuga mula sa butas sa lupa. Gayunpaman, hindi pa rin nagpakita ang tinatawag na core fire seed lang. Ang ganitong uri ng nakatutuwang puwersa ng pagsipsip ay nagpatuloy ng mahigit 10 minuto. Nang medyo nakaramdam na ng kawalan si Xiaoyan, isang ideya ang biglang pumasok sa kanyang puso. Mabilis na tumabi ang kamay niya. Matapos itabi ang kanyang kamay, isang maliit na butil ng napakaliit, pulang dugo na panla ng apoy ang tumakas sa butas ng lupa na parang kidlat. Nakatakas lang ang butil ng nagninangas na pulang apoy na panla ng madikit ito sa liwanag na sinag sa itaas. Agad na nabuo ang isang ripple sa pagitan nilang dalawa. Naririnig ng isa ang tunog ng puff habang ang isang alon ng sobrang init na kulay puti na apoy ay lumitaw ng wala saan sa harap ni Xiaoyan. Nagulat si Xiaoyan habang nakatingin sa apoy sa kanyang harapan. Ang apoy ay purong puti ang kulay, ngunit ang loob nito ay puno ng hindi mabilang na mga ugat na parang dugo.
Para bang sila ang mga daluyan ng dugo ng apoy na ito, na tumatakip sa katawan nito. Ito ang Sun Flame. Dahan-daang inabot ni Xiaoyan ang kanyang kamay at tinanggap ang kulay puting apoy na ito. Ang enerhiya ng apoy sa loob ay sobrang kalmado at hindi nagtataglay ng karahasan ng iba pang apoy. Gayunpaman, sa paningin ni Xiaoyan, natural niyang masasabi na ang Sun Flame na ito ay mas malakas kaysa sa ilang ordinaryong Beast Flames. Dahil hindi ito nagtataglay ng marahas na katangian, maaaring hindi ito malakas pagdating sa pag-atake, ngunit ito ay lubos na angkop na gamitin upang pinuhin ang mga table tasks. Pagkatapos ng lahat, medyo mas madaling kontrolin ito. Nagtataka ako kung ang Sun Flame na ito ay maaaring magbigay ng sustansya sa aking flame creation skill. Isang ideya ang biglang pumasok sa isip ni Xiaoyan nang tingnan niya ang puting apoy na ito. Sa kasalukuyan, ang Life Transformation Flame ay nasa isang embryonic form lamang. Ito ay malayo sa sapat para sa kanya na gamitin ito upang bumuo ng Extermination Fire Lotus. Kung ang Sun Flame na ito ay maaari ding gawing pampalusog para sa Life Transformation Flame tulad ng iba pang mga Beast Flame, mayroon siyang natamo sa wala. Si Xiaoyan ay hindi nag-alinlangan kahit kaunti habang ang ideyang ito ay kumikislap sa kanyang puso. Kinuyam niya ang kanyang kamay at hinigop ang Sun Flame sa kanyang katawan. Pagkatapos nito, ang Glazed Lotus Heart Flame ay lumabas at madaling napino ito. Kasunod nito, ang apoy ay pinagsama sa maliit na Life Transformation Flame sa kanyang katawan. Effective talaga. Nang sumanib ang Sun Flame sa buto ng apoy, malinaw na naramdaman ni Xiaoyan ang paglaki ng binhi ng apoy. Ang ganitong uri ng pamamaga ay mas malaki kaysa noong siya ay sumipsap ng ilang ordinaryong Beast Flames. Isang kagalakan ang sumilay sa puso ni Xiaoyan nang maramdaman niya ang kakaibang epekto nitong Sun Flame. Ang Sun Flame na ito ay hindi kasing hirap paamoy ng isang Beast Flame. Napakadali din itong pinuhin. Kung may malaking halaga nito, posibleng linangin itong life-transforming fire seed. Sa pag-iisip tungkol sa kung paano magkakaroon ng sapat na mapagkukunan ang kanyang Extermination Fire Lotus na ilalabas ng walang pag-aalala pagkatapos ng pagpapalakas nitong life-transforming flame, biglang nag-init ang puso ni Xiaoyan. Biglang bumaling ang mga mata niya sa butas ng lupa sa harapan niya habang tumatawa. Muli niyang iniabot ang kanyang kamay at biglang may sumulpat na puwersa. Ang pagsipsip na ito ay nagpatuloy ng mahigit 20 minuto bago ang butil ng isang maliit na kulay dugong buto ng apoy ay tumalsik mula sa butas sa lupa. Ito ay nilamon ni Xiaoyan matapos itong sumanib sa sikat ng araw at nabuo ang Sun Flame. Nang matikman ang mga pakinabang ng Sun Flame na ito, naging napakasaya ni Xiaoyan na hindi na siya napapagod. Paulit-ulit at pilit niyang inalis ang core fire seedlings sa butas ng lupa. Gayunpaman, ang pamamaraang ito ng kanyang ay malinaw na hindi isang pangmatagalang solusyon. Ang butas sa lupa ay naubos na ng core fire seedling. Matapos pilitin na sipsipin ng 5 o 6 na beses, ang mga panlas sa wakas ay tumigil sa paglitaw. Hindi alintana kung paano sumipsip si Xiaoyan, kahit hanggang sa natatakpan siya ng pawis, ni isang panla ng apoy ay hindi lumabas. Talaga bang sinipsip na walang laman? Pinahid ni Xiaoyan ang pawis sa kanyang noo. Kumunat ang noo niya at tumingin sa butas ng lupa, na walang anumang aktibidad, bago bumulong sa sarili. Napakunot ng noo si Xiaoyan at nag-isip sandali. Pagkatapos nito, bigla niyang ipinikit ang kanyang mga mata, at isang maringal na espiritual na lakas ay dahan-daang kumalat mula sa pagitan ng kanyang mga kilay. Sa wakas, nag-transform ito sa isang maliit na butil nang pumasok ito sa butas sa paraang parang kidlat. Ang espiritual na lakas ni Xiaoyan ay agad na nakaramdam ng matinding init pagkatapos pumasok sa butas sa lupa. Kahit na ang kanyang spiritual strength ay protektado ng heavenly flame, nakaramdam pa rin siya ng bahagyang pagkahilo. Nanlamig ang puso ni Xiaoyan nang maramdaman niya ang pagkahilo nito. May napakakapal na lason sa apoy sa loob ng malalalim na bahagi ng butas na ito. Bukod dito, ang ganitong uri ng lason sa apoy ay nagawa pang masira ang kaluluwa ng isang tao. Nang si Xiaoyan ay nag-aalangan na bawiin ang kanyang espiritual na lakas, isang pulang ilaw ang biglang kumislap sa pinakamalalim na bahagi ng madilim na itim na butas. Ang kumukutitap na pulang ilaw ay naramdaman ni Xiaoyan.
Agad siyang nagpakawala ng gulat na sigaw. Saglit siyang nag-alinlangan bago maniobra ang kanyang spiritual strength. Nagmamadali siyang pumunta sa lugar kung saan kumikislap ang pulang glow. Ang bilis ng shuttling ng spiritual strength ay napakabilis. Ilang sandali pa, lumitaw ang pulang kinang sa harap ng espiritual na paningin ni Xiaoyan. Ang pulang glow ay ibinubuga mula sa isang kumpol ng ilang hindi kilalang, malagkit, pulang dugo na likido. Ang likidong ito ay hugis bilog at ang laki nito ay nagkataon na nakatatak sa ilalim ng butas. Nakakagulat na fire affinity energy. Nakahinga ng hangin si Xiaoyan sa sandaling dumapo ang kanyang tingin sa malagkit, pulang dugo na likido. Ang malagkit, parang solidong likidong ito ay nabuo mula sa hindi mabilang na dami ng purong fire affinity energy. Hindi nakakagulat na ang ground hole na ito ay hindi na gumagawa ng anumang core fire seedlings. Lahat sila ay naharang sa lugar na ito. Nakakuha rin ng pangunawa si Xiaoyan matapos makita itong kumpol ng pulang dugo na likido. Gayunpaman, wala siyang naisip na dredging ito. Ang enerhiyang nakapaloob sa loob nito ay masyadong ligaw at marahas. Kung hinawakan niya ito kahit kaunti, magre-react din ang iba. Kung siya ay pabaya, malamang na kahit ang espiritual na lakas na ito ay hindi makakatakas sa butas na ito sa lupa. Saglit na nag-isip si Xiaoyan bago tuluyang nagpas siyang huwag ng pakialaman ito. Nang tatalikod na sana siya at aalis, gayunpaman, bigla niyang nasulyapan ang isang pulang kulay na liwanag na kumikislap sa loob ng kulay pula na likido. Ito ba? Ibinaling ng kaluluwa ni Xiaoyan ang mga mata nito patungo sa kulay pulang glow na iyon, para lamang makita na may kasing laki ng hinlalaki, bilog, pulang butil na nakabitin sa loob ng malagkit na likidong kulay dugo. Maaaring hindi malaki ang pulang butil ng dugo, ngunit sa isang sulyap, ito ay parang isang butil ng apoy na may apoy na nagninangas sa itaas nito. Ang panlabas na anyo nito ay kakaibang misteryoso. Ang espiritual na tingin ni Xiaoyan ay nagulat habang tinitingnan niya ang pulang butil ng dugo. Ilang sandali pa, sa wakas ay nakahinga siya ng malalim. Core Bead. Battle Through the Heavens. Kabanata 1093. Nakuha. Core Bead. Karaniwan, ito ay tinatawag na core fire bead. Isa itong uri ng energy bead na nabuo mula sa essence energy na natagpuan sa ilalim ng lupa pagkatapos ng hindi mabilang na bilang ng mga taon. Ang ganitong uri ng butil ay naglalaman ng napakalawak, napakalakas na enerhiya sa loob nito. Nabalitaan na ang ilang tier 8 o kahit na tier 9 na medicinal pill ay gagamit ng maalamat na core fire bead na ito. Ang maalamat na core bead na ito ay karaniwang nakatago sa ilalim ng lupa at napakahirap hanapin. Gayunpaman, kapag pumutok ang ilang bulkan, ang core bead na nakatago sa kaloob-looban ay maaaring iluwa. Karaniwang nagsasalita, karamihan sa mga core beads sa mga kamay ng ilang individual ay nakuha sa pamamaraang ito. Napakabihirang para sa isang tao na personal na makahanap ng core bead na ito sa ilalim ng lupa tulad ng ginawa ni Xiaoyan. Bahagyang bumilis ang tibok ng puso ni Xiaoyan nang makita niya itong core bead. Naiintindihan din niya kung gaano kabihira ang isang core bead. Bukod dito, ang core bead ay isa ring pangunahing sangkap sa pagpino ng core lightning bead. Ang core lightning bead ay hindi isang medicinal pill. Sa halip, ito ay isang refinement na gumamit ng isang napaka-unorthodox na formula. Tinukoy nito ang isang uri ng kakaibang paraan ng pagpino upang pinuhin ang core bead. Kung ang refinement ay isang tagumpay, ito ay magtatapos sa pagbuo ng isang core lightning bead. Ang bagay na ito ay hindi maaaring kainin ng isang tao, ngunit ito ay nagtataglay ng isang lubhang nakakatakot na kapangyarihan. Kahit na ang isang piling tao na Daozun ay magdaranas ng malubhang pinsala kahit na hindi sila mamatay kung sila ay tamaan ng bagay na ito. Hindi sinasadyang nakita ni Xiaoyan ang pagpipino ng core lightning bead na ito habang naghahanap sa mga formula ng gamot na iniwan ni Yao Lao. Naalala niya ito dahil sa nakakagulat na lakas nito. Pagkarating sa Central Plains, naisipan ni Xiaoyan na lumikha ng isa. Gayunpaman, maaari lamang niyang ilagay ang kaisipang ito sa kanyang puso dahil sa kahirapan sa paghahanap ng core bead. Hindi niya inaasahan na magiging ganito siya kapalad ngayon. Kung makukuha ko ito ay magiging isang uri ng nakamamatay na trump card.
Nakatuon si Xiaoyan sa nagninangas na pulang butil sa loob ng malagkit na enerhiya na pulang dugo. Saglit siyang nag-isip bago tuluyang hindi nakayanan ang tukso sa kanyang puso. Natagpuan ang kayamanan sa gitna ng panganib. Kapaki-pakinabang na kumuha ng kaunting panganib para sa isang natatanging kayamanan tulad ng Corbid. Tumigil sa pag-aalinlangan si Xiaoyan habang ang pag-iisip na ito ay kumikislap sa kanyang puso. Isang espiritual na lakas ang nagtagal sa ibabaw ng kulay dugo, malagkit na likido. Bagamat may kaunting distansya pa, ang ligaw, marahas na enerhiya na nakapaloob sa likido ay nagdulot pa rin ng ilang ripples na nabuo sa espiritual na lakas ni Xiaoyan. Hindi pinansin ni Xiaoyan ang bahagyang ripple sa kanyang kaluluwa. Nakatuon ang kanyang puso sa maapoy na pulang butil na iyon habang hinihintay niya ang pinakamagandang pagkakataon para umatake. Pagkatapos ng isang visual na inspection, naunawaan ni Xiaoyan na ang ligaw at marahas na enerhiya sa loob ng malagkit na likidong ito ay may pasulpat-sulpat na lakas at kahinaan. Maaaring gamitin ng isa ang lakas ng glow sa ibabaw nito upang matukoy ang antas ng lakas na ito. Ang kumpol na ito ng pula ng dugo, malagkit na likido ay malabo na nagradiated ng sumisikat na ningning. Ang pasulput-sulpat na liwanag at dilim nito ay naging tanging pinagmumulan ng liwanag ng napakalalim na butas na ito. Ang espiritual na lakas ni Xiaoyan ay nananatili sa lugar na ito na parang lason na ahas at hindi gumagalaw. Ang hindi nakikitang espiritual na lakas ay dahan-dahang gumalaw. Nagpatuloy ang katahimikang ito sa hindi malamang tagal. Pagkatapos, ang paulit-ulit na kumikislap na apoy na kumikinang sa ibabaw ng malagkit na likido ay biglang bumaba sa pinakamadilim na antas nito. Sa sandaling ang pulang dugong likidong ito ay biglang lumabo, ang espiritual na lakas na nananatili sa ibabaw nito ay parang isang leopardo habang sumusugod ito patungo sa kanyang biktima. Nag-transform ito sa isang kidlat ng bumaril ito. Puff! Ang bilis ng espiritual na lakas ay lubhang nakakatakot. Sa loob ng mas mababa sa isang hininga, ito ay nakarga sa pulang dugo na likido. Isang bahagyang puff na tunog ang lumitaw habang ang spiritual strength ay sumugod dito. Si Xiaoyan ay tila sumalpok sa magma sa sandaling ang kanyang espiritual na lakas ay nadikit sa malagkit na likido. Isang nakakapasong mainit na pakiramdam ang bumagsak patungo sa pinakamalalim na bahagi ng kaluluwa ni Xiaoyan. Sa kabutihang palad, siya ay may proteksyon ng langit na apoy, kaya ang ganitong uri ng nagninangas na init ay hindi nakapagdulot sa kanya ng labis na pinsala sa loob ng maikling panahon. Ang ganitong uri ng nagbabagang init ay nagpatuloy sa isang maikling pagkakataon bago ang espiritual na lakas ni Xiaoyan ay umabot sa Corbid. Ang kanyang espiritual na lakas ay kumukulot sa paraang parang kidlat at agad na tumalikod. Sa wakas, mabilis itong bumaril patungo sa labasan ng ground hole. Boom! Kaka-charge lang ng Corbid mula sa kulay dugo na malagkit na likidong ito, pagkatapos na tanggayan ng espiritual na lakas ni Xiaoyan, nang ang likido ay tila may naramdaman. Isang alon ng nakakatakot na ligaw, marahas na enerhiya ang napalitan ng kulay dugong baha habang hinahabol nito ang tumatakas na spiritual strength na may hindi kapani-paniwalang bilis. Naramdaman ni Xiaoyan na namamanhid ang balat sa kanyang ulo matapos maramdaman ang mainit na enerhiyang ipinapadala mula sa likuran. Kung siya ay tamaan ng ligaw at marahas na enerhiya sa loob ng isang makitid na espasyo, malamang na ang kanyang kaluluwa ay gumuho sa lugar. Kaagad, nanggigigil ang kanyang mga ngipin at pinakawalan ang kanyang bilis sa limitasyon. Gamit ang tunog ng swoosh, umangkas siya sa labasan ng ground hole. Ang bilis ni Xiaoyan ay napakabilis. Gayunpaman, mabilis din ang kulay dugong baha sa likod niya. Nakasunod ito malapit sa likuran habang sumusugod. Sa panahon ng paghabol na ito, ang paglabas ng butas sa itaas ay sa wakas ay nagpakita ng kaunting liwanag. Pinagtibay ni Xiaoyan ang kanyang isip nang makita ito. Muli niyang nilakasan ang kanyang bilis. Sa susunod na saglit, sumibol siya mula sa makitid na butas sa lupa. Ang spiritual strength ay lumabas sa butas sa parang kidlat na paraan at pumasok sa lugar sa pagitan ng mga mata ni Xiaoyan. Ang Corbid ay hinawakan ni Xiaoyan sa kanyang palad. Kinulat ni Xiaoyan ang kanyang kamay pagkatapos bumalik ang kaluluwa sa kanyang katawan. Isang puwersa ng pagsipsap ang lumabas at ang dark black stone tablet sa gilid ay agad na lumipat sa ibabaw na may dumadagandong na tunog.
Pagkatapos nito, mabilis nitong tinakpan ang butas ng lupa. Boom! Nagkatikip lang sa butas ang dark black stone tablet nang marahas itong manginig. Gayunpaman, ang black stone tablet na ito ay malinaw na ginawa mula sa isang hindi pangkaraniwang materyal. Nagawa nitong harangan ang pag-atake ng ligaw, marahas na enerhiya. Swish! Swish! Habang hinaharangan ng stone tablet ang pag-atake, biglang lumipat ang mga sinag ng liwanag sa paligid ng altar. Pagkatapos nito, lahat sila ay dumapo sa tapyas na bato. Ang tablet ay parang isang napakabigat na korona habang mahigpit itong nakadiin sa butas. Sa tulong ng sikat ng araw, dahan-daang nabawasan ang pag-alog ng stone tablet. Ilang sandali pa, huminto ito. Si Xiaoyan, na same time na naghihintay sa gilid, sa wakas ay nakahinga ng maluwag matapos marinig ang stone tablet na tumahimik. Kaagad, ang kanyang mga mata ay nagpakita ng kakaibang ekspresyon habang sinusulyapan niya ang sinaunang tabletang ito. Ito ay hindi inaasahang nagtataglay ng isang suppressing effect. Talagang malapit iyon. Pinunasan ni Xiaoyan ang malamig na pawis sa kanyang noo habang siya ay mapait na tumatawa. Kung medyo bumagal ang kanyang bilis habang nasa loob siya ng butas kanina, malamang na makakalimutan niya ang pagkuha ng core bead. Ang kanyang kaluluwa ay maaaring magkaroon ng malubhang pinsala. Matapos unti-unting pakalmayan ang kanyang pabago-bagong mental na estado, nagmamadaling sinulyapan ni Xiaoyan ang Little Fairy Doctor sa gilid. Nakahinga siya ng maluwag nang makitang hindi siya naabala. Pagkatapos ay ibinaba niya ang ulo at dahan-daang binuksan ang kamay. Isang maapoy na pulang butil ang nakahiga sa loob nito. Ito ang core bead. Ha! Dahan-daang kinuyam ni Xiaoyan ang kanyang kamay. Isang mainit na pakiramdam ang kumalat sa core bead. Sa pamamagitan ng paghawak nito, nagulat si Xiaoyan nang mapagtanto na ang nakapalibot na enerhiya ng fire affinity ay tila malabong na natipon sa kanyang katawan. Isang ligaw na saya ang biglang bumalot sa mga mata ni Xiaoyan nang maramdaman niya ang bahagyang pagbabago sa enerhiya sa paligid. Ang core bead na ito ay nagtataglay ng mahimalang epekto ng pag-akit sa nakapalibot na fire affinity energy. Hindi ba siya makakamit ng dobleng benepisyo sa kalahati ng pagsisikap noong nagsanay siya sa hinaharap? Ito ay karapat-dapat na maging core bead. Ito ay talagang misteryoso. Nilero ni Xiaoyan ang maapoy na pulang butil sa kanyang kamay. Hindi niya sinasadyang naramdamang ayaw niyang ibaba ito dahil sa sobrang pagkagusto niya rito. Talagang malaki ang gantimpala sa pagkakataong ito. Sa kasamaang palad, hindi ko madaling maisantabi ang stone tablet ngayon. Gayunpaman, nang hindi nakaharang ang malagkit na likido sa daanan nito, ang core fire seedling ay dapat na muling lumitaw. Ang bilis nitong lumikha ng sunfire ay dapat ding tumaas. Nilalaro ni Xiaoyan ang core bead saglit bago ibinalik ang kanyang ulo sa stone tablet. Napailing siya ng bahagya. Noong una, binalak niyang gamitin ang sun flame sa lugar na ito para linangin at palakasin ang life-transforming flame fire seed. Nang si Xiaoyan ay nanghihinayang nagbubuntong hininga, isang sinag ng liwanag ang nakakalat mula sa langit at nagkataong dumapo sa core bead sa kanyang palad. Puff! Ang nagninangas na pulang core bead ay biglang nanginig sa ilalim ng nagniningning na liwanag. Kaagad, isang bahagyang tunog ang lumitaw. Isang makapal na puting apoy ang biglang kumulot at tumaas mula sa core fire bead. Ang biglaang, hindi inaasahang pagbabago ay naging sanhi ng pagkagulat ni Xiaoyan. Itatapon na sana niya ang apoy sa kanyang kamay bilang reflex nang sumulyap siya sa core fire bead sa ibaba nitong kulay puti na apoy. Agad na namuo ang kanyang mga mata. Ito ang sun flame. Paano ito makakaranas ng ganoong pagbabago kung wala ang core fire seed lang? Napakunot ng noo si Xiaoyan. Maya-maya ay parang may naisip siya at bigla na lang nabasag ang kamao niya sa palad niya. Tama, ang core bead na ito ay naka-absorb ng hindi kilalang dami ng core fire seedling sa paglipas ng mga taon. Iyon ang dahilan kung bakit nagkaroon ito ng ganoong reaksyon pagkatapos makipag-ugnay sa sikat ng araw. Ito ay naging pinagmulan ng sun flame na ito. Sa madaling salita, hanggat ang enerhiya sa loob ng core bead na ito ay hindi nauubos, patuloy itong makakalikha ng sun flames. Kahit na sa pagiging mahinahon ni Xiaoyan, hindi niya maiwasang makaramdam ng matinding saya sa kabila ng kanyang kalmadong sarili.
Kung ito talaga ang mangyayari, ang buto ng apoy ng life transformation flame sa kanyang katawan ay mapupunta sa walang katapusang pinagmumulan ng pagkain. Bukod dito, makakatipid din siya ng oras at pagsisikap dahil hindi na niya kailangang tumakbo sa paligid para maghanap ng iba't ibang beast flames. Nakahanap talaga ako ng kayamanan sa pagkakataong ito. Ibinuka ni Xiaoyan ang kanyang bibig. Sa sandaling ito, talagang napaka-praktikal na makuha ang core bead. Huminga ng ilang beses si Xiaoyan at unti-unting kumalma ang sarili. Sinulyapan niya ang Little Fairy Doctor, na ang kaibig-ibig na katawan ay nakaupo pa rin ng walang kahit katiting na paggalaw. Matapos makitang maayos na siya, unti-unti itong tumango at umupo muli. Nagsimula siyang sumipsap ng sun flame na nilikha ng core bead. Gamit ang core bead, ang pagpapalakas ng life transforming flame ay sandali lamang. Ang buong isip ni Xiaoyan ay nakatuon sa pagsipsap ng sun flame sa mga sumunod na araw. Sa gitna ng refinement na ito kung saan nakalimutan ang mga pagkain at pahinga, ang life transformation flame sa loob ng kanyang katawan ay mabilis na lumakas sa bilis na nakikita ng mata. Lumipas ang 3 araw sa isang iglap sa panahon ng pagsasanay na ito. Nang si Xiaoyan ay nalubog sa kagalakan ng mabilis na pagpapalakas ng life transformation flame, ang buong taon na tropikal na klima ng Ye City ay biglang nagyayelo isang araw. Ang maliliit na snowflake ay dahan-dahang bumaba mula sa langit sa harap ng mga nakatulala na tingin ng hindi mabilang na bilang ng mga tao. Matapos makita ang nyebe na dahan-daang bumagsak sa buong lungsod, sa wakas ay may isang tao na biglang nakaramdam ng mali. Tumalon siya sa mataas na lugar, tumingin sa labas ng lungsod, at agad na natigilan. Makikita ng isa ang hindi mabilang na bilang ng mga puting figure na dahan-daang nakapalibot sa lungsod at nagmumula sa lahat ng direksyon. Ang mga puting figure na ito ay may suot na katulad na badge sa kanilang mga dibdib. Ito ay isang magandang bulaklak ng nyebe na may lamig sa buto. Ice River Valley. Battle Through the Heavens. Kabanata 1094. Nalalapit na malaking labanan. Ang hindi mabilang na bilang ng mga tao sa loob ng Ye City ay natigilan habang nakatingin sila sa mga puting figure na sumasakop sa lugar sa labas ng lungsod. Ang mga maharlika at nakakagulat na malamig na aura ay patuloy na lumalabas sa katawan ng mga taong ito. Sa wakas, naimpluwensyahan nila ang kapaligiran ng Ye City. Ang pababang temperatura sa loob ng lungsod at ang nakakalat na mga snowflake ay nakakagulat na resulta ng maringal, malamig na aura. Ito. Ang lahat ng ito ay mga tao mula sa Ice River Valley. Bakit sila pumunta sa Ye City? Nakakatakot ang lineup nila. Huwag mong sabihin sa akin na sila ay dumating para hanulin ang Ye Clan. Kalokohan, ang katayuan ng Ice River Valley ay mas mataas kaysa sa Ye Clan o kahit sa lahat ng 5 dakilang clan. Bakit sila magnanasa sa Ye Clan? Kung ganoon, sa tingin mo ba ay nagpatawag sila ng napakalaking puwersa para lang pumunta sa Ye City para maglaro? Dahil sa biglaang pagdating ng malaking hukbo ng Ice River Valley, na nagmula sa lahat ng direksyon, ang Ye City ay bumaba sa isang malaking kaguluhan. Hindi nila naiintindihan kung anong uri ng tao ang makakakuha ng isa sa 3 malalaking lambak, ang Ice River Valley, upang magtungo sa napakalaking puwersa. Ang malamig na hangin sa labas ng lungsod ay parang natural na hadlang. Sa wakas ay dahan-dahan itong huminto nang kumalat ito sa radius na 100 metro mula sa Ye Clan. Pagkatapos nito, nagkalat sila at tinakpan ang buong lungsod. Sa malamig na air barrier na ito, ang Ye City ay ganap na napapalibutan. Walang makapasok o makaalis. Kayong angkan, ibigay ang Wolfel Poison Lady at ang kanyang grupo. Kung hindi, ang Ye Clan ay mawawasak ngayon. Habang ang mga tao sa lungsod ay nakadama ng gulat dahil sa malamig na air barrier na biglang nabuo, isang mahinang boses ng matatanda ang dahan-daang ipinadala sa buong lungsod, na hinimok ng makapangyarihang Daochi. Sa wakas, malinaw na umalangaw-ngaw sa tabi ng tenga ng lahat. Wolfel Poison Lady. Nandito sila dahil sa Wolfel Poison Lady, hindi nakapagtataka. Ito ay hindi inaasahan na ang Wolfel Poison Lady ay nasa Ye Clan. Ang mga taong ito ay talagang matapang. Lubhang huminahon ang kaguluhan sa loob ng lungsod nang marinig nila ang nakakatandang boses na ito. Nakahinga ng maluwag ang ilang tao.
Tila ang Ice River Valley ay kasunod ng Yeklan. Bagaman napalibutan nila ang lungsod, ang Ice River Valley ay malamang na hindi makapinsala sa mga inosente hanggat ang iba ay hindi kumilos ng walang ingat. Ang isang pares ng mga puting figure ay dahan-daang lumakad sa hangin at dumating. Pagkatapos nito, huminto sila sa paglalakad at walang pakialam na inilibot ang kanilang mga mata sa lungsod. Pagkatapos nito, ang kanilang mga mata ay huminto sa gitna ng lungsod kung saan matatagpuan ang angkan ng Ye. Ang pinuno ng iilang puting figure na ito ay nakakagulat na si Shi Tian, na malungkot na tumakas mula sa mga kamay ni Tian Wuzunzi noon. Isang pares ng makapangyarihang Ice River Valley Elder ang nasa tabi niya. Bukod dito, may isang matandang lalaki na may puting kulay na damit na lana. Ang matanda ay may puting buhok at isang mainit na ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Maging ang mga mata ni Tian Shi ay may kaunting takot kapag tiningnan niya ang taong ito. Kasunod ng paglitaw ng grupo ni Tian Shi, isa pang kaguluhan ang lumitaw sa loob ng lungsod. Maraming hiyawan ang umalangaw-ngaw sa lugar. Si Tian Shi iyon mula sa Ice River Valley. Hindi inaasahan na kahit siya ay dumating sa pagkakataong ito. Talagang bulag ka. Ang nakikita mo lang ay si Tian Shi, ngunit nabigo kang makilala ang dakilang nilalang na iyon sa tabi niya. Iyon ang First Elder ng Ice River Valley, si Tian Shuangzi. Ito. Ang Ice River Valley ay na-deploy pa nga siya. Nabalitaan na itong si Tian Shuangzi ay sumulong sa Daozun class 10 taon na ang nakararaan. Talagang naglagay ng mabigat na presyo ang Ice River Valley para makuha ang Wolfel Poison Lady na ito. Habang ang lungsod ay nagkakagulo, ang loob ng Yeklan ay lubhang hindi mapakali. Ang lahat ng miyembro ng Yeklan ay nakatingin sa line-up sa kalangitan na may mga natigil ang ekspresyon, lalo na si Yezong at ang ilang elder. Puting-puti ang kanilang mga mukha. Tian Shuangzi, Tian Shi. Bahagyang nanginig ang bibig ni Yezong. Alinman sa mga taong ito ay sapat na upang sirain ang kasalukuyang Yeklan. Ngayong magkasama na silang dalawa, itong Yeklan. Wolfel Poison Lady. Kailan pa itinago ng aming Yeklan ang Wolfel Poison Lady? Ibinuka ng isang elder ang kanyang bibig at nagtanong sa gulat. Pinag-isipan ng mga tao sa kanyang panig ang kanyang mga tanong matapos siyang marinig. Ilang sandali pa ay parang may naalala sila. Grupo ba ni Xiaoyan? Kasama sa kanila ang Wolfel Poison Lady. Si Yezong at ang iba pang ilang elder ay biglang may naintindihan. Nanginginig ang kanilang mga katawan. Sa wakas, naunawaan na nila kung sino ang salarin. Ano ba ang dapat ikatakot? Hindi naman parang hinihiling namin sa iyo na makipaglaban hanggang kamatayan sa kanila. Isang mahinang boses ang biglang tumunog habang ang grupo ni Yezong ay nagpapanik. Ibinaling ni Yezong ang kanyang mga mata, tanging isang matandang figure ang dahan-daang lumilitaw sa looban. Ang taong iyon ay natural na si Tian Wuzunzi. Si Yezong at ang iba pa ay hindi nang ahas na maliitin si Tian Wuzunzi. Hindi nila kayang masaktan ang Ice River Valley, ngunit hindi rin nila kayang masaktan ang taong nasa harapan nila. Sa sandaling iyon, mapait na ekspresyon lamang ang kanilang naipakita. Ang maipit sa pagitan ng dalawang napakalaking nilalang ay ang pinakakaawa-awang kapalaran. Inilagay ni Tian Wuzunji ang kanyang mga kamay sa likod niya. Bahagyang naningkit ang kanyang mga mata habang nakatingin sa langit sa di kalayuan. Ang kanyang paningin ay tila tumagos sa hangin nang huminto ito sa matanda na nakasuot ng puting coaten sa tabi ni Tian Shi. Daozun. Ha! Nahanap pa rin nila ang lugar na ito. Mahinang bulong ni Tian Wuzunji sa kanyang sarili. Isang mahinang tunog din ang biglang lumitaw sa gilid niya. Lumingon si Tian Wuzunji nang makita ang isang batang figure na nakatayo sa ambi ng gusali. Ang kanyang katawan ay nakatayo ng tuwid na parang sibat habang ang isang matalim na aura ay malabo na naglalabas. Kung titingnan ang kanyang hitsura, sino pa kaya ito maliban kay Xiaoyan? Talagang maparaan sila para mahanap tayo dito. Kumusta ang Little Fairy Doctor? Gumalaw si Tian Wuzunzi. Lumitaw siya sa tabi ni Xiaoyan at nagtanong. Malapit na. Gayunpaman, hindi siya makakalaban ngayon. Bahagyang tumango si Xiaoyan habang sumagot. Sa pagkakataong ito, ang Ice River Valley ay nagpadala ng ilang tunay na nakakagulo na mga tao.
Malamang na maantala ako ng matandang iyon. Isang seryosong ekspresyon ang bumungad sa mga mata ni Tian Wu Zunzi. Ang kasalukuyang sitwasyon ay hindi maganda. Kung siya ay pinigilan ng isang Daozun, tiyak na sasalakayin ni Tianxi si Xiaoyan. Ang kasalukuyang Xiaoyan ay malamang na mahihirapang makitungo sa isang eksperto sa pinakamataas na klase ng Daozang. Higit pa rito, mayroon pa ring ilang mga katulad na malakas na Ice River Valley's elders. Marahang tumanggaw si Xiaoyan. Alam din niyang napunta sila sa isang mapanganib na sitwasyon. Matapos magpakawala ng mahinang mabagal na paghinga, isang malupit na ekspresyon ang biglang sumilay sa kanyang mga mata. Ang mga eksperto na ipinakalat ng Ice River Valley sa pagkakataong ito ay medyo lumampas sa kanilang mga inaasahan. Gayunpaman, malamang na kailangan nilang maglagay ng mabigat na presyo kung nais nilang i-crunch ang mga matitigas na buto na ito. Kung hindi, mahihirapan silang magtagumpay. Elder Yezong, mangyaring makatiyak. Ang bagay na ito ay isang bagay na sanhi ng aking grupo. Ang iyong Yeklan ay hindi madadamay dito. Lumingon si Xiaoyan at hinarap ang mapuputing mukha ni Yezong at ng iba pa. Nagpakita siya ng bahagyang ngiti bago tuluyang ibinaling ang kanyang mga mata kay Tian Wu Zunzi. Ngumiti siya at nagtanong. Matandang Ginoong Yao, maglakas loob ka bang samahan akong labanan ang Ice River Valley na ito? Hihihi. Ang matandang ito ay nakakita pa ng mga elite na Daosheng noon, lalo na ang ganoong lineup. Tumawa si Tian Wu Zunzi. Tumawa si Xiaoyan. Inangat niya ang ulo at pinagmasdan ang maraming puting figure sa langit. Isang alon ng pagmamataas ang bumalot sa kanyang puso. Hindi siya kailanman natakot na makipaglaban sa sinuman mula nang dumating siya sa Central Plains. Ngayon, ipapaalam niya sa Ice River Valley na kailangan nilang maghanda ng magandang set ng ngipin kung gusto nilang gilangin ang kanyang matitigas na buto. Ang pagmamataas ni Xiaoyan ay umakyat sa langit habang ang kanyang mga paa ay humakbang sa walang laman na hangin at bumaril sa langit. Pagkatapos nito, huminto siya sa isang maikling distansya sa harap ng grupo ni Tianxi sa harap ng hindi mabilang na bilang ng mga titig. Sumunod si Tian Wu Zunzi sa likuran. Ang matandang demonyong si Tianxi, mabilis kang tumakas noong huling pagkakataon. Hindi inaasahan na nagpatawag ka ng napakaraming kasamahan. Ang mga paa ni Xiaoyan ay humakbang sa langit habang nakaharap si Shi Tian, na may hawak na parang ahas na tungkod, sa kabilang panig. Kusa siyang nanunuya. Ang ekspresyon ni Tianxi ay hindi sinasadyang naging mas madilim nang marinig niya ang panunuya ni Xiaoyan. Sinabi niya sa isang makapal na boses. Brat, maaari ka lamang makakuha ng kalamangan ng mga salita. Kapag napunta ka sa mga kamay ng matandang ito, ang matandang ito ay hahayaan kang maunawaan kung ano ang tinatawag na kapalaran na mas masahol pa sa kamatayan. Ang isang tao na nakapagtapos lamang ng isang palitan ay naglakasloob na magsalita ng gayong mga mapagmataas na salita. Ngumisi si Tian Wu Zunzi habang nanunuya. Nang makitang ibinoka ni Tian Wu Zunzi ang kanyang bibig, isang takot din ang bumungad sa mga mata ni Tianxi. Maliwanag, nagtataglay pa rin siya ng malalim na alaala ng mapanganib na labanan mula sa huling pagkakataon. Hahaha. Itong kaibigan dapat ang nakatalo kay Tianxi, di ba? Pwede ko bang tanungin ang pangalan mo? Nakatitig kay Tian Wu Zunzi ang matandang lalaki na nakasuot ng puting coaten at tumawa. Tian Wu. Kaya ito ay talagang Tian Wu Zunzi. Ang matandang ito ay ang first elder ng Ice River Valley, si Tian Shuangzi. Ngumiti ang matanda sa tila pala kaibigan. Gayunpaman, umikot ang kanyang mga mata habang sinabing. Itong kaibigan, ang usapin ngayon ay ang sama ng loob sa pagitan ng aking Ice River Valley at ng Wolfo Poison Lady. Papayag ka ba kung hilingin sa iyo ng matandang ito na huwag makialam? Tumawa si Tian Wu Zunzi, ngunit hindi siya sumagot. Ang tanging ginawa niya ay umiling lang. Hindi nabawasan ang ngiti sa mukha ni Tian Shuangzi nang makita niya ito. Nagpatuloy siya sa pagsasalita ng nakangiti. Kung ganoon, ang matandang ito ay makakapidyaw lamang sa iyo. Hindi na kailangang magpigil. Gumanti ng ngiti si Tian Wu Zunzi. Gayunpaman, isang mahinang lamig ang lumitaw sa kanyang mga mata. Nasaan ang Wolfo Poison Lady? Nagtatago na naman kaya siya?
Medyo napanatag ang loob ni Tianxi nang makita niyang nagpapalitan ng mga salita ang dalawa. Inilibot niya ang tingin sa paligid niya, ngunit nabigo pa rin siyang mahanap ang figure ng Little Fairy Doctor. Malamig siyang tumawa. Ngayon, ang aking Ice River Valley ay nakabuo ng isang city lockang formation sa palibot ng Ye City. Walang sino man sa inyo ang makakatakas. Ang mga mata ni Xiaoyan ay dahan-daang lumibot kay Tianxi. Isang mahinang lamig din ang sumilay sa kanyang maitim na mga mata. Hihihi. Hindi mo na kailangang mag-antala pa. Maaaring magbago ang mga bagay kung magde-delay ka ng masyadong matagal. Ipaubaya mo sa akin ang taong ito. Sana, hindi mo na muling guguluhin ang mga bagay-bagay. Kung hindi, hindi ka pakakawalan ng Valley Chief ng madali. Ang matalim na mata ni Tian Shuangzi ay lumingon sa lungsod. Agad naman siyang sumimangot. Ang kanyang matalas na instincts ay nagsabi sa kanya na ito ay pinakamahusay na huminto sa pagsasalita sa mga tao sa harap niya. Pagkatapos sabihin ang mga salitang iyon, muling humakbang si Tian Shuangzi sa walang laman na hangin. Pagkatapos nito, lumitaw siya 10 metro ang layo mula kay Tian Wozunzi. Ang kanyang mga mata ay nakatutok kay Tian Wozunji. Hindi man lang niya sinulyapan si Xiaoyan. Tumanggaw si Tianxi. Madilim at walang awa ang kanyang tingin nang lumingon ito kay Xiaoyan. Tumawa siya ng mabagsik na paraan. Brat, gusto kong makita kung sino ang makakapagligtas sa iyo sa pagkakataong ito. Kalmado ang ekspresyon ni Xiaoyan. Ang maharlikang Dao Qi ay nagsimulang dahan-daang umikot sa loob ng kanyang katawan. Hihihi. Elder Tianxi, itong taong ito ang target ng aking Hall of Souls. Maaari ko bang malaman kung maaari mong ipaubaya siya sa akin upang harapin? Nang si Tianxi ay aatake na, isang maitim na fog ang biglang sumugod mula sa malayo. Pagkatapos nito, lumitaw ito sa kalangitan. Isang kakaibang tawa ang umalangaw-ngaw sa ginawa nito. Ang kalmadong ekspresyon ni Xiaoyan ay agad na naging mapanganib nang lumitaw ang itim na fog na ito. Nagpakita ang kanyang mga mata ng mabangis na ekspresyon habang nakatingin sa itim na fog sa di kalayuan. Dumura siya. Hall of Souls. Hihihi. Ito ay talagang hindi inaasahan. Ilang taon na lamang ang nakalipas mula noong huli tayong magkita, ngunit umabant ka na sa klase ng Daozang. Ang mata ng matandang lalaki sa pagpili ng isang disipulo ay talagang napakaganda. Gayunpaman, gaano man kahusay ang kanyang paningin, nahuli pa rin siya sa huli ng protector na ito. Hahaha. Ang itim na fog ay umikot at nag-transform sa isang itim na figure. Isang kakaibang tawa, na naging sanhi ng biglang pagkamumula ng mga mata ni Xiaoyan, ay muling napalabas. Isang nakakagulat na layunin ng pagpatay ang lumabas sa katawan ni Xiaoyan na parang bulkan. Pulang dugo ang magkabilang mata niya habang ang boses na naglalaman ng walang kapantay na hangarin sa pagpatay ay dumudulog sa pagitan ng kanyang mga ngipin ng isang salita sa isang pagkakataon. Protector Wu, Battle Through the Heavens. Kabanata 1095. Tatlong pagbabago. Nang maramdaman ang mabangis na hangarin sa pagpatay na lumabas sa katawan ni Xiaoyan, ang mga mata ng buong lungsod ay nagulat nang tumingin sila sa kanya. Tian medyo nagulat din siya. Agad niyang naisip ang pagbabago. Tila si Xiaoyan ay dapat magkaroon ng ilang uri ng sama ng loob sa Hall of Souls mula pa noong una. Hihihi. Hindi masamang pumatay. Ito ay mas malakas kaysa sa iyo noon, na alam lamang kung paano manghiram ng lakas ng iba at kumilos ng malakas dahil dito. Ang itim na fog na iyon ay dahan-dahan ding umusbong kapag tinitigan ng pulang dugo ang mga mata ni Xiaoyan. Agad namang napalabas ang malamig na tawa ni Protector Wu. Ang pulang dugo na mga mata ni Xiaoyan ay matamang nakatitig kay Protector Wu. Matagal bago siya nakahinga ng malalim. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang pinipigilan ang sumasabog na galit at layuning pagpatay sa kanyang puso. Medyo namamaos na rin ang boses niya dahil sa pabago-bagong emosyon. Nararapat kang mamatay. Kung ang matandang ito ay karapat-dapat na mamatay ay hindi nakasalalay sa iyo bilang isang nakababatang henerasyon upang suriin sa pamamagitan ng gayong mga mapagmataas na salita. Malamig na ngumiti si Protector Wu at sinabing, ang matandang ito ay kayang hulihin si Yao Chen, lalo na ikaw, ang walang kwentang disipulong ito.
Nakakamatay ang ekspresyon ni Xiaoyan. Ikinaway niya ang kanyang kamay at ang Earth Demon Puppet, na naglalabas ng maliwanag na pilak, ay kumislap at lumitaw. Isang ripple ang bumangon sa paligid ng itim na fog ni Protector Wu nang makita niya ang hitsura ng Earth Demon Puppet. Isang nagulat na boses ang lumabas. Ito ay talagang isang papay. Hindi inaasahan na pagkatapos ng maraming taon, umaasa ka pa rin sa lakas ng labas. Hihihi. Protector Wu, ang papay na ito ay maaaring tumugma sa isang 8-star Daozang. Gayunpaman, makatitiyak ka na maaari mong ipaubaya na lang ang papay na ito sa matandang ito. Ang kailangan mo lang gawin ay hulihin ang batang ito. Ngumiti si Tianxi sa gilid at nagsalita sa mahinang boses. Kung ganoon, guguluhin ko si Elder Tianxi. Relax, kapag nakuha ko na ang brat na ito, ibibigay siya ng matandang akin kay Elder para mailabas mo ng maayos ang iyong galit. Tumawa si Protector Wu sa masamang paraan matapos marinig ang kanyang mga salita. Sa kasalukuyang lakas ni Protector Wu, maaaring hindi siya natatakot sa papel na ito, ngunit medyo mahirap itong harapin. Makakatipid siya ng maraming pagsisikap kung makikialam si Tianxi at pipigilan ito. Relax, hindi ko kailangan ang puppet na humarap sa iyo. Sumili ang pangungot siya sa mga mata ni Xiaoyan. Nararamdaman niya na naging mas malakas din si Protector Wu kung ikukumpara noon. Batay sa kanyang hula, dapat ay nasa antas siya ng isang 8-star Daozang. Ang bilis ng pagsasanay na ito ay napakahusay. Sa hitsura nito, ang pagkuha kay Yao Lao pabalik sa Hall of Souls ay talagang nakinabang sa kanya. Ang lakas ng kasalukuyang Protector Wu ay mas mahina lamang kung ikukumpara kay Tianxi sa tabi niya. Gayunpaman, ito lamang ay hindi sapat upang madama ni Xiaoyan na walang magawa. Ang taong nasa harapan niya ang pinakaayaw niya. Kung hindi dahil sa taong ito, hindi sana nahulog si Yao Lao sa mga kamay ng Hall of Souls at dumanas ng walang katapusang kapitan. Ang iyong dila ay kasing talam ng labaha tulad ng dati. Mahinang ngumiti si Protector Wu. Agad na humakbang ang paa niya. Isang kumakalas na metal na tunog ang ibinuga mula sa itim na fog. Kaagad, isang itim na metal na kadena, na may itim na fog na nananatili sa ibabaw nito, ay pinalawak mula sa itim na fog tulad ng isang makamandag na ahas. Pinalibutan nito ang katawan ni Protector Wu. Isang malamig na kislap ang kumikislap sa dulo ng kadena. Relax, makikita mo na ulit si Yao Chen sa lalong madaling panahon. Sa oras na iyon, ipapaalam ng tagapagtanggol na ito sa matandang iyon na walang sino mang tao na gusto ng Hall of Souls ang makakatakas. Malamig at walang pakialam ang ekspresyon ni Xiaoyan. Isang jade green na apoy ang dahan-daang lumabas sa kanyang katawan. Nakakuyom ang kanyang kamay at lumitaw ang napakalaking heavy Zuan ruler. Bahagyang nakakiling ang mabigat na ruler habang nakatutok kay Protector Wu. Sinabi ni Xiaoyan. Ang buhay mo ay kukunin ko ngayon. Hihihi. Tumawa lang si Protector Wu sa malamig na paraan sa harap ng mga salita ni Xiaoyan. Lumubog ang itim na hamog at biglang nanginag ang maitim na kadena na nakapaligid sa kanya. Agad itong nag-transform sa kidlat habang diretsyong bumaril patungo kay Xiaoyan. Mahigpit na hinawakan ng kamay ni Xiaoyan ang heavy ruler. Ang kanyang mga mata ay hindi naglalaman ng kahit katiting na alon. Ang kanyang mga paa ay dahan-dahang inilipat habang ang kulay itim na kidlat ay tumagos sa kalangitan, patungo sa kanyang balikat. Klang! Isang jade green na apoy ang nananatili sa mabigat na ruler. Pinaihit ni Xiaoyan ang kanyang palso at ang mabigat na ruler ay nagdala ng mainit na apoy at walang awa na nahak sa kadena. Sa ilalim ng mataas na temperatura ng glazed lotus heart flame, ang kakaiba, itim na fog, na nananatili sa kadena, ay mabilis na naglaho. Bahagyang nagulat si Protector Wu nang maramdaman niya ang napakalaking puwersa na ipinapadala mula sa kadena. Agad naman siyang nagpakawala ng malamig na ngiti. Ang kanyang 10 figure ay bumuo ng maraming mga after images. Pagkatapos nito, maririnig ng isa ang sunod-sunod na alon ng sizzling sound ng rumaragas ang hangin. 10 kulay itim na kadena ang bumaril sa kanyang katawan. Mabilis silang sumabit sa hangin at bumuo ng isang malaking itim na sibat na kadena. Pumunta ka. Isang mahinang sigaw ang tumunog at ang napakalaking kulay itim na chain lance ay sumugod sa parang kidlat na paraan mula sa kakaiba,
itim na fog. Lumapit ito kay Xiaoyan sa isang iglap. Nanliit ang mga mata ni Xiaoyan nang mawala ang kulay itim na chain lance. Mabilis na umatras ng ilang hakbang ang kanyang mga paa. Pagkatapos nito, ang kanyang mabigat na pinuno ay biglang gumuhit ng ilang mahiwagang arco. 6-joint body flow ang ruler, 6-joint fire. Lumitaw ang mga after images habang ang mabigat na ruler ay biglang inindayog. Lumitaw ang isang apoy sa tuktok ng pinuno. Pagkatapos nito, nagdala ito ng isang matalim na ruler na kumikinang at lumabas. Kakaalis lang ng ruler glow sa ruler nang ma-distort ang espasyo sa harap nito. Isang napakalaking chain lance ang nabasag sa himpapawid at inihayag ang sarili. Nagdala ito ng nakakatakot na hangin habang lumilitaw sa harap ng hindi mabilang na mga tingin. Sa wakas, walang awa itong nabangga sa ruler glow na iyon. Bang! Isang nakakagulat na malakas na tunog ang lumitaw. Isang malawak, makapangyarihang enerhiyang ripple ang kumalat sa paraang parang singsing. Isang pilak na kinang ang kumislap sa ilalim ng mga paa ni Xiaoyan habang ang kanyang katawan ay mabilis na umatras. Isang 2-star Daozang lamang ang nangahas na makipagbanggaan sa protector na ito. Talagang naghahanap ka ng kamatayan. Isang makapal na ngiti ang ibinigay ni Protector Wu. Kumislap ang itim na ningning sa kanyang daliri nang bigla itong damaykit sa walang laman na hangin. Split. Swoosh swoosh swoosh. Matapos tumunog ang boses ni Protector Wu, ang mabilis na kumakalat na alon ng enerhiya ay biglang naglabas ng matinding tunog ng paghahati ng hangin. Kaagad, 10 itim na figure ang biglang sumugod na parang kulay itim na kidlat. Ang kanilang target ay ang lahat ng nakamamatay na lugar sa paligid ng katawan ni Xiaoyan. Bahagyang kumunot ang kilay ni Xiaoyan matapos maramdaman na nakalok ang buong katawan niya. Gayunpaman, ang kanyang mahusay na karanasan sa labanan ay nagbigay daan sa kanya upang maiwasan ang pagkataranta. Ang mabigat na pinuno sa kanyang kamay ay sumayaw at maraming ruler after images ang lumitaw sa isang siksikan na paraan, na nagbabago sa patong-patong ng mga panlaban. Klang klang klang. Ang itim na kulay na kadena ay bumaril laban sa depensa ng anino ng pinuno mula sa lahat ng direksyon. Agad itong naglabas ng tuloy-tuloy na malinaw na tunog. Mabilis na kumislap ang mga spark. Sa ilalim ng 10 itim na kadena nakakabaliw na pag-atake, ang spherical ruler shadow defense ball ay nagsimulang magpakita ng mga palatandaan ng pagkabasag, na pinilit siyang mabilis na umatras. Walang kwenta ang brat na ito matapos mawala ang kanyang puppet. Tiyan siya ay nasuspine sa hangin sa gilid. Hindi niya sinasadyang nagpakawala ng malamig na ngiti habang umiiling nang makita niya si Xiaoyan na patuloy na natatalo. Sumili ang pang-aalipusta sa kanyang mga mata. Ang mga patong-patong ng mga anino ng pinuno ay mabilis na naglaho kasunod ng nakatutuwang pag-atake ng mga tanikala na kulay itim. Sa pag-asa sa sarili niyang lakas, talagang nahirapan si Xiaoyan na labanan ang isang 8-star na si Daozang. Sa kabutihang palad, ang kanyang tunay na lakas sa pakikipaglaban ay hindi tumugma sa lakas sa kanyang ibabaw. Nang mawala ang huling layer ng ruler shadow, isang maliwanag na silver glow ang lumabas sa kanyang katawan. Ang kanyang katawan ay nanginginig at nag-transform sa maraming mga after images na umatras sa paraang parang kidlat. Swoosh swoosh. Ang mga tanikala na kulay itim ay sumunod na parang mga anino. Kakalabas lang ng mga after image na iyon nang biglang dumating ang mga kadena na ito at nabasag ang mga ito sa kawalan. Gayunpaman, maswerte na si Xiaoyan ay mas mabilis kaysa sa bilis ng pakikipaglaban ni Protector Wu matapos gamitin ang 3,000 lightning movement. Xiaoyan, ito ba ang kakayahang umasa ka sa pagpunta sa rehiyon ng Central Plains? Isang biro kung nais mong iligtas si Yao Chen sa ganitong lakas mo. Isang malamig na kislap ang sumilay sa mga mata ni Protector Wu habang nakatingin siya kay Xiaoyan, na kasing liksi ng isang unggoy. Agad siyang nagpakawala ng malamig at nakakatuwang tawa. Ang pilak na glow ay kumislap sa kalangitan, at si Xiaoyan ay lumitaw 100 metro ang layo. Tuluyan niyang hindi pinansin ang sigaw ni Protector Wu habang itinaas niya ang kanyang ulo at ipinakita ang isang mabangis na ngiti kay Protector Wu. Biglang nagbago ang seal na nabuo ng magkabilang kamay niya. Skyfire 3 Mysterious Change, First Change. Kasunod ng pagkakabuo ng selyo,
Isang kulay berdeng apoy ang biglang sumabog mula sa katawan ni Xiaoyan bago mabilis na umatras muli. Biglang tumaas ang aura ni Xiaoyan nang ang kulay berdeng apoy ay lumiit pabalik sa kanyang katawan. Secret Technique. Hindi gaanong kagalingan. Nagpakawala si Protector Wu ng isang maitim, malamig na ngiti sa mukha ng tumataas na aura ni Xiaoyan. Siya ay ganap na walang pakialam tungkol dito. Ito ang Skyfire 3 Mysterious Change ng Burning Flame Valley. Bahagyang nagulat si Tianxi sa gilid matapos makitang ginagamit ni Xiaoyan ang pamamaraang ito. Pagkatapos nito, napasigaw siya sa gulat. Protector Wu, dapat kang mag-ingat. Ang Skyfire 3 Mysterious Change na ito ay ang pinakamataas na baitang na secret technique ng Burning Flame Valley. Hindi ko alam kung paano ito nakarating sa kamay ng brat na ito. Kung ang secret technique na ito ay ilalabas hanggang sa ikatlong pagbabago, ang kanyang lakas ay tataas man lang ng 3 bituin. Gayunpaman, ang maaaring gumamit ng secret technique na ito sa ikatlong pagbabago ay mabibilang sa mga daliri kahit na sa Burning Flame Valley. Hihihi. 3 bituin lang. Hindi ito sapat para makatakas ang brat na ito sa palad ng protector na ito. Malamig na tumawa ang Protector Wu na iyon nang marinig niya ang mga salita ni Tianxi. Umakto si Xiaoyan na parang hindi niya narinig ang usapan ng dalawang ito. Walang pakialam ang mukha niya. Pagkatapos nito, muling nagbago ang kanyang selyo ng kamay at isang alon ng hindi nakikitang apoy ang sumabog mula sa kanyang katawan. Skyfire 3 Mysterious Change, Second Change. Ang aura ni Xiaoyan ay patuloy na tumaas matapos itong hindi nakikitang apoy na ito ay pumutok. Sa pagkakataong ito, nagbago ang mga ekspresyon ni Tianxi at Protector Wu. Ito ay dahil ang aura ni Xiaoyan ay kasalukuyang tumaas hanggang sa punto kung saan ito ay malapit na sa antas ng 6 star. Talagang nagtataglay ang brat na ito ng dalawang uri ng heavenly flames. Hindi katakataka na nakakaranas siya ng napakalaking pagtaas sa kanyang lakas kapag ginamit niya ang Skyfire 3 Mysterious Flame. Bahagyang lumungkot ang ekspresyon ni Tianxi. Isang Skyfire 3 Mysterious Flame na binubuo ng dalawang uri ng Heavenly Flame. Ito ay isang bagay na kahit si Tang Xin mula sa Burning Flame Valley ay hindi taglay. Hindi nakakagulat na nagkaroon siya ng lakas ng loob na pumunta sa Central Plains. Talagang nagtataglay siya ng trump card. Nagsalita si Protector Wu. Gayunpaman, unti-unting nakaramdam ng pagkabalisa ang kanyang puso. Ang Skyfire 3 Mysterious Change ay may 3 pagbabago. Naabot na ni Xiaoyan ang 6 na star level pagkatapos ng 2 pagbabago. Kung gagamitin niya ito sa ibang pagkakataon, hindi ba aabot sa 7 bituin ang kanyang lakas, kahit papaano. Ito ay bulong-bulungan na sa tuwing ang pagbabago ng Burning Flame Valley's Skyfire 3 Mysterious Change ay ginagamit, ang enerhiya na nabuo ay lubhang ligaw at marahas. Kahit na ang ilan sa kanilang mga elder ay hindi nang ahas na ilabas ang ikatlong pagbabago. Sa kakayahan ng brat na ito, dapat ay hindi pa niya naaabot ang antas na iyon. Medyo nakahinga ng maluwag si Protector Wu matapos aliwin ang sarili sa loob ng kanyang puso. Itataas na sana niya ang kanyang ulo nang makita niya si Xiaoyan sa tapat na pinapalitan ang seal na nabuo ng kanyang mga kamay. Agad na tumigas ang mukha niya. Ang mga mata ni Xiaoyan ay mariing nakatitig kay Protector Wu habang ang kanyang itim na fog ay mabilis na nagbabago. Unti-unting lumawak ang mabangis na ngiti sa mukha ni Xiaoyan. Kasabay nito, ang isang makapal na puting kulay na apoy ay biglang sumabog mula sa kanyang katawan sa harap ng hindi mabilang na bilang ng mga natulala na mga mata. Skyfire 3 Mysterious Change, Third Change.